Sa puso, 88.7 Radio Bandera. Iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag. Live mula sa punong himpila ng pinakarespetado sa news and current affairs, Radyo Bandera Network. Ito ang Bandera News Nationwide. Mga sariwa at naglalakihang balitang kinala ng mga Radyo Bandera News reporters sa buong bansa at sa buong mundo. Bandera News Nationwide. At ngayon, narito na ang inyong mga tagapagbalita, Michelle Orinday and Gerald Gales. Radyo Bandera COVID-19 Alert! Radyo Bandera COVID-19 Alert! Magandang umaga, Pilipinas! Ngayon po ay araw ng Miyerkules, ika-14 sa buwan ng Oktubre taong 2020. Mga kabandera, muling sumasa inyo ang Bandera News Nationwide. Ihatid ang mga balita mula Luzon, Visayas at Mindanao. Live mula dito sa Bandera News Center, Puerto Princesa City. Sa bayan din po tayong napapakinggan sa lahat ng pila ng radyo Bandera sa buong lalawigan ng Palawan. Naririnig rin sa buong bansa at live ring napapanood sa Facebook page ng Bandera News TV Philippines at sa Bandera News TV Channel 40 dito sa lungsod ng Puerto Princesa. Kami ang inyong tagapagbalita. Ako ang inyong kabandera, Gerald Gales. At ako naman ang inyong kabandera, Michelle Orinday. Radyo Bandera COVID-19 Alert! Bandera News Headline. One set apart rule sa mga pampublikong sasakyan sa Pilipinas, aprobado na. Bandera News Headline. Balitang nasyonal pa rin na pagsasagawa ng online sabong iligal ayon sa PAGCOR. Bandera News Headline. Sa Metro Manila, mga nakarecovered sa COVID-19 sa Muntinlupa City, patuloy ang pagtaas. Bandera News Headline. Samantala, balita naman na mula sa Luzon, COVID-19 carrier sa Cagayan nagpakilala upang mapadali ang sinasagawang contact tracing ng mga otoridad sa lugar. Bandera News Headline. Sa Visayas, mahigit 50 establishmento sa Cebu City bubuksan para sa turismo sa lugar. Bandera News Headline. Mga balita naman na mula sa Mindanao, local transmission ng COVID-19 sa Caraga Region, mahigit 1,000 na. Bandera News Headline. 6 na minero sa Surigao del Sur nawawala matapos na matrap sa gumuhong lupa. Bandera News Headline. Samantala, mga negosyante sa Cagayan de Oro tutol sa panukalang hindi pagbibigay ng 13th month pay. Bandera News Headline. At ang huli ng mga balitang yan ay atid sa atin ng Santon Plus Herbal Capsule. Sunphone Plus at UC Live Testimony. Kayo po ba user ng Santum Plus po natin, sir, at Pure C? Opo. December pa ako hindi sa namanda naman ng ating ramdam. Sininirefer lang sa akin po ng isang friend. Sabi nga, try mo. Nung sinubukan ko, after a few days, sabi ko, okay naman talaga. Sabi ko lang, subukan nila para maniwala ko sila kung ano man yung ramdaman nila. Kaya nila uminom ng Santon. Yan po si Sir Johnny Domino. Para sa epektibong kombinasyon, uminom ng Pure C at Santon Plus Herbal Capsule. Radyo Bandera COVID-19 Alert! Sa detalye ng ating mga balitang nasyonal, inaprubahan na ng gabinete ng Pangulo ang one set apart rule para sa lahat ng pampublikong sasakyan sa bansa. Partikular na dito ang bus, taxi, shuttle van, jeep at iba pa. Matatandang sa halip na 1 metro ang layo ng mga pasahero ay pinayagan na ito ang one set apart. Samantala, paalala naman na sa publiko na panatilihin pa rin ang pagsuot ng face mask at face shield, maging ang pagsunod sa social distancing. Radyo Bandera COVID-19 Alert! Balitang nasyonal pa rin, nilinaw ng Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR na iligal ang pagsasagawa ng online sabong. Ito'y matapos na mapaulat na ilang lugar sa bansa ang nag-ooperate ng online sabong
dahil sa banta ng COVID-19. Ayon sa PAGCOR, ang sinumang mahuling lalabag sa batas ay tiyak na pagmumultahin at maaari pang makulong. Samantala, panawagan naman sa lahat na sumunod na lamang sa mga otoridad upang hindi na mapagmulta pa. Radyo Bandera COVID-19 Alert! Sa Metro Manila, patuloy ang pagtaas ng mga gumagaling sa COVID-19 sa Muntinlupa City, kung saan pumalo na ito sa mahigit 4,000, habang ang kasalukuyan namang aktibong kaso ay nasa 315 na lamang. Naitala naman ang 148 na ang nasawi sa lugar dahil sa naturang virus. Samantala, paalala naman ang pamahalaan ng Muntinlupa City na mas paigtingin ang health standard upang tuluyan ng maging COVID-free ang buong bansa. Radyo Bandera COVID-19 Alert! Balita naman na mula sa Luzon, nagpakilala sa publiko ang isang COVID-19 carrier sa Cagayan. Ito'y upang mapadali ang isinasagawang contact tracing sa lugar. Kinilala ang pasyente na si Stephen Gundan, 47 taong gulang at kawani ng pamahalang panlalawigan ng lugar. Ayon sa Health Department ng Cagayan, asymptomatic umano si Gundan na hinihinalang nahawa lamang sa isang pulis roon. Samantala sa ngayon ay patuloy pa rin isinasagawa ang contact tracing para sa lahat ng nakasalamuhan ng naturang COVID-19 carrier. Sa Visayas, papayagan ng mag-operate ang mahigit 50 establishmento sa Cebu City para sa muling pagbubukas ng turismo sa lugar, partikular na ang mga hotels, restaurant, accommodation, resort at eco adventures at marami pang iba. Kaugnay niyan, nilinaw naman ang pamahalaan ng Cebu na ang sino mang turistang lumabag sa health standard ay pagmumultahin ng mga otoridad. Samantala, inaasahan naman na muling makakabangon ang turismo ng Cebu sa kabila na banta ng COVID-19. Radyo Bandera COVID-19 Alert! Samantala, dumako na tayo sa detalye ng balita mula sa Mindanao. Local transmission ng COVID-19 sa Caraga Region, mahigit 1,000 na. Ang detalye ng balitang yan mula sa Radyo Bandera Bayugan. Ed Curaza, i-bandera mo. Radyo Bandera COVID-19 Alert! Umabot na sa 1,024 ang kabuhang bilang ng kaso sa local transmission ng coronavirus na naitala sa Caraga Region. Sa datos ng Department of Health Caraga, na ang nasabing bilang katapat ng 54% mula sa kabuhang kaso ng COVID-19 sa rehiyon na umakyat na sa 1,881. Sa nasabing bilang ng local transmission, 719 residente ng Butuan City, 116 naman sa Bislig City, 22 sa Cabagbaran City, 58 sa Surigao City at 18 sa Pandag City. Dahil dito, hinikayat ngayon ni Dr. Jose Liacona Jr., Regional Director ng DOH Caraga, na sundin lamang sa mga mamamayan ang health protocol para di madapuan at mahawaan sa makamatay na sakit. Yan ang ating balita mula dito sa 100. Radyo Bandera COVID-19 Alert! Maraming salamat, Ed Curaza, mula po sa Radyo Bandera Bayugan. Mga negosyante sa Cagayan de Oro tutol sa panukalang hindi pagbibigay ng 13-month pay. Mula po sa Radyo Bandera Northern Mindanao, Jeff Baconga, i-bandera mo! Radyo Bandera COVID-19 Alert! Hinikayat ng ilang matataas opisyal ng ilang grupo ng mga negosyante dito sa Cagayan de Oro ang mga employer na kusang loob na magbigay ng 13th-month pay sa kanilang mga empleyado. Yan ay ayon kay Oro Chamber spokesperson Attorney Antonio Soriano na rapat umano na ibigay ang 13th-month pay dahil maliban na ito ay nasa batas pa at pinapaguran din muna ito ng mga manggagawa. Apila naman ni Attorney Soriano sa gobyerno na i-defer muna ang pagbabayad ng buwis upang mabigyang prioridad ang pagbibigay ng 13th-month pay. Ikinatutuwa naman ito ng mga manggagawa na agapi sa pangunguna ng ALO-TUCP Regional Vice Chairman Attorney Procol Simon, at ayon sa kanila ay hindi karapat-dapat na hindi magbigay ng 13th-month pay lalong-lalo na sa panahon ng pandemya. Yan ang mula dito sa Radio Bandera Northern Mindanao 107.3 News FM.
Jeff Bacunga na pinaka-respetado sa News and Current Affairs. Bandera News, Philippines. Radyo Bandera COVID-19 Alert. Maraming salamat Kabanderang Jeff Bako nga mula sa Radyo Bandera Northern Mindanao. Samantala 38 kaso ng local transmission na itala sa North Cotabato. Ang detalye ng balitang yan mula sa Radyo Bandera Kidapawan, Ralph Christian Midel, i-bandera mo. Radyo Bandera COVID-19 Alert. Na sa 38 kaso ng local transmission ang naitala ng Provincial Epidemiology Surveillance Unit o PESO ng Integrated Provincial Health Office o IPHO North Cotabato. Ayon sa ulat ni IPHO Head Dr. Eva Rabaya, sa loob lamang ng 2 linggo ay 17 kaso na ang naitala sa nasabing tanggapan. Sa nasabing bilang, 7 local transmission case ay mula sa bayan ng Atipas, 2 naman mula sa Arakan, 4 na kaso sa Kabakan at 6 naman na local transmission case sa Kidapawan City. Tig-isang kaso naman sa Makilala, Matalam at Pikit. Sa bayan ng Pigkawayan ay mayroon ding 2 kaso, habang sa bayan naman ng Midsayap na itala ang may pinakamaraming local transmission case kung saan umabot na sa 13. Karamihan sa nasabing kaso ay ma-expose sa COVID-19 positive, habang ang iba naman ay hindi pa tukoy kung saan nakuha ang virus. Muling panawagan ng Provincial Interagency Task Force on COVID-19 na panatilihing sundin ang mahigpit na minimum health standard at makiisa sa akbang ng pamahalaan upang makaiwas sa patuloy na kumakalat na virus. Mula dito sa 96.7 Radyo Bandera Kidapawan, Ralph Christian G. Midel para sa pinakarispetado sa News and Current Affairs, Bandera News, Philippines. Radyo Bandera COVID-19 Alert. Maraming salamat, Rob Christian Medel mula po sa Radyo Bandera Kidapawan. 8 healthcare worker sa isang pagamutan sa Agusan del Sur positibo sa COVID-19. Mula po sa Radyo Bandera Trento, Tony Aresa, i-bandera mo. Radyo Bandera COVID-19 Alert. Paralisado ngayon ang operasyon ng Bulawan District Hospital sa bayan ng Bulawan, Agusan del Sur. Matapos umakyat sa 8 medical healthcare worker dito ang tinamaan at nagpositibo sa coronavirus disease 2019. Ito ang ipinarating ni Dr. Elmore Lumpay, Provincial Health Officer 1, ng nasabing pagamutan matapos ang eksklusibong panayam sa kanya sa programang Kuskus Puticus. Ayon pa sa sabing doktor na ang mga tinamaan ay mga nurse, nursing attendant at midwife. Maliban dito, naka-isolate din ngayon ang 35 mga kasama nila na naging close contact ng mga ito na sa ngayon sumayaling sa 14 days quarantine upang masiguro na malaman ang kanilang kalagayan. Kaya ngayon, ang nasabing pagamutan ay hindi muna tumatanggap ng pasyente sa admission, face-to-face consultation, visitors at outpatient consultation upang mapigilan ng mawaan ang mga ito at kulang din sila sa mga tauhan sa loob ng nasabing pagamutan. Matapos na naka-lockdown ang hospital, ward, operating room at delivery room, nilinaw naman ito na bukas ang kanilang emergency room para lamang sa mga outpatient at tinatanggap pa rin nila ang mga pasiulang nulas ng mga nakagat ng aso na aksidente sa daan at iba pa, bukas pa rin ang kanilang laboratory at pharmacy sa loob ng nasabing pagamutan. Dagdag pa rito na simula noong October 5 hanggang ngayon, nagpapatuloy ang kanilang ginagawang disinfection at contact tracing sa mga taong naging malapit sa mga pasyente na una lang nagpositibo upang malaman ang pinagbulan ng nasabing virus na tumama sa nasabing pagamutan. Samantala, sa bagong inilibas ngayon ni Dr. Jose Lacuna Jr., ang Regional Director ng DOH Caraga, sa ngayon, inilagay na sa local transmission ang bayan ng Bulawan sa probinsya sa Agusan del Sur. Kini ang balita sa 94.5 Radyo Bandera Trento. Ito si Banderan Tony Arisa, nagulat para sa pinaka-respetadong News Guardian First, Bandera News, Philippines. Radyo Bandera COVID-19 Alert. Balita pa rin mula sa Mindanao, BFP Malaybalay isinailalim sa lockdown matapos magpositibo sa COVID-19 ang 3 empleyado nito. Ang detalye ng balita yan mula sa Rancho Bandera, Bukidnon. Hanulo Tabios, i-bandera mo. Radyo Bandera COVID-19 Alert. Sinilalim sa temporary lockdown ang Malaybalay City Fire Station matapos ng positibo ang 3 kasamaan sa sakit na COVID-19. Ayon kay Fire Officer Paul Ronalon, nagsimula ang lockdown ng Biyernes, Oktubre 9 nang lumabas ang resulta sa subset na positibo sa virus ang isa nilang kasamaan. Sabado sinailalim sa subset ang mga personahe na na-expose sa positive case. Dito lamang Lunes, 2 pang BFP personnel ang positibo sa virus dahilan sa pag-extend ng lockdown.
Ito ay sa case number 116 at 117 na parehong residente sa Barangay Poblacion at symptomatic at nakaisolate na sa Northern Mindanao Wellness and Rehabilitation Center. Aniya, nakaisolate na rin ang 17 pa nilang kasama na may close contact sa biktima. Skeletal workforce ngayon ang tanggapan at nakaalalay naman ang kanilang fire substation. Mula dito sa 88.1, Radyo Bandera, Malaybalay City, Bukidnon, ito sa Nilo Tapios, nag-uulat para sa pinaka-respetado sa News and Current Affairs, Bandera News, Philippines. Maraming salamat, Hanilo Tabios, mula po sa Radyo Bandera Bukidnon. CCTS ng South Cotabato ipapatupad na sa lungsod ng Tacurong. Mula po sa Radyo Bandera Tacurong, Eric Costiniani, i-bandera mo! Radyo Bandera COVID-19 Para mapadali at makabilis ang pagtukoy sa galaw ng mga residente at bisita sa lungsod ng Tacurong, ipatutupad sa lungsod ang COVID-19 Contact Tracing System o CCTS na ginagamit ng lalawigan ng South Cotabato. Nagkaroon ng pagpupulong kahapon ang Incident Management Team sa mga chairperson ng 20 barangay sa lungsod para sa pagpapatupad ng CCTS. Sa naturang pagpupulong, si City Planning and Development Coordinator Amelia Guachorno ang naging resource person. Noong nakaraang linggo, nagkaroon ng virtual orientation ang CCTS expert ng LGU South Cotabato sa mga LGU dito sa lalawigan ng Sultan Kudarat higit sa naturang work-based application. Ang naturang contact tracing system ay nakatakda na ring ipatupad sa buong lalawigan ng Sultan Kudarat. Ang CCTS card ay magsisilbing digital logbook sa pagpasok sa mga pamahalaan at mga pribadong establishmento na kung saan may tatala dito ang araw at oras ng pagpasok ng isang tao sa pamamagitan ng pag-scan ng QR code. Sa oras na maging maayos na ang CCTS sa lungsod, agad naman ito makipag-coordinate sa mga ahensya ng pamahalaan at establishmento para sa pamamaraan ng pagpapatupad. Samantala, binabalangkas na ngayon ng sangguniang panlungsod ng Tacurong ang ordinansa para sa CCTS. Mula dito sa 97.3, Radyo Bandera Tacurong, Sultan Kudarat, ako si Bandera Eric Costiniani para sa pinaka-respetado sa News and Current Affairs, Bandera News, Philippines. Radyo Bandera COVID-19 Maraming salamat Kabanderang Eric Costiniani mula sa Radyo Bandera Tacurong. Samantala mga construction worker, mga labandera at iba pang nawalan ng trabaho, binigyang ayuda ng LGU Iligan. Ang detalye ng balitang yan mula sa Radyo Bandera Iligan, Popoy Librea, i-bandera mo. Radyo Bandera COVID-19 LGU Iligan patuloy sa pamamahagi ng ayuda sa mga construction worker, labandera at mga nawala ng trabaho sa kabila ng pandemya sa nakalipas na buwan para sa kanilang pangangailangan. Ayon pa kay Mayor Celso Rehencia, tumugon ang pamahalaang lokal sa malaking hamon na hatid ng coronavirus disease o COVID-19 na nagpabagsak sa kabuhayan ng maraming residente, kung saan umabot na sa 55,230 na ang mga benepisyari ang tumanggap ng ayuda. Dagdag pa ni Mayor Rehencia, magpapatuloy ang maayos na serbisyo ng pamahalaang lokal at hindi maaapektuhan ang ibang gawaing bayan ng Iligan City. Ikinatuwa naman ng alkalde ang unti-unting pagbangon sa pandemya ng COVID-19 ang lungsod dahil sa pagtugong ito. Umabot na sa 87% ang recovery rate dito at wala pang 5% ang mortality rate. Samantala, hinihingi ni Rehencia sa sangguniang panglungsod na bilisan ang pagpasa sa hinihingi nitong pundo para tugunan ang iba pang pangangailangan. Nakiusap din ito sa agarang pag-aproba sa proposed city budget sa susunod na taon upang agad maisakatuparan ang nais nitong mapunduhan ang para sa vaccine at ang plano ng LGU na bumili ng mga heavy equipment para maisaayos ang mga kalsada sa hinterland at midland na barangay na nasasakupan nitong lungsod. Yan ang balita, gikan din sa 100.9 Radyo Bandera Iligan, ka Popoy Librea para sa pinakarespetado sa News and Current Affairs. Bandera News, Philippines. Radyo Bandera COVID-19 Maraming salamat Popoy Librea mula po sa Radyo Bandera Iligan. 6 na minero sa Surigao del Sur nawawala matapos na matrap sa gumuhong lupa. Mula po sa Radyo Bandera Bislig, Geraldine Tagleong Lozano, i-bandera mo! Radyo Bandera COVID-19
Patuloy pang isinagawa ang research and rescue operations sa anin pang mga minerong nadaganan ng gumuhong lupa sa loob ng isang milang sa Barangay Bayan, sakop ng Marihatag, lalagyan ng Surigao del Sur. Anya ang 7 mga minero sa gaya ng kanilang pagbimina sa nasabing lugar kung saan hindi inaasahang gumuho ang nasabing lupa. Ang 6 nito ay bumaba sa loob na may lalim na tinatayang 30 feet, habang ang isa naman ay nasa bungad kung kaya't kalahati lang ng kanyang katawan ang naridagaran ng lupa. Ang 6 nito naman ay nasa loob. Kinilala ng otoridad ang bitimang na-rescue ang isang Nonito de los Rios na agad ang dinala ito sa pag-abutan ng Marihatag District Hospital para sa kanyang medikasyon. Habang ang 6 naman ay patuloy pang pinaganap na nalibing sa ilalim na kinilala sina Jerome Silot Lucaverte, Mina Libria Olaria de Jesus, Eduardo Punyar Ubas, Angelito Sikop at Jonathan Reyes Oxon at Leo Reyes. Sa iyanin naman ang sa ngayon ang inalapan ng kapulisan ng nasabing bayan kung legal ba o pinayagan ba na magsagawa ng kanilang pagmimina ang mga biktima. Kasama ng LGU Marihatag at 7th Special Force nagtulungan para sa retrieval operation gamit ang mga heavy equipment. Samantala ang iba pang mga pamilya ng biktima umaasang may buhay pang makuha sa loob. Sa pagkarayo sa nasabing pagbuhay naman dahil ito sa naranasan ng pagbuhay dito sa Caraga Region dahil na rin sa low pressure area. Mga kinang balita, gikan din sa 103.3 Radyo Bandera, Bisig City, Surigao del Sur. Ako si Geraldine Tagyong Luzano, alang sa pinaka-respetado sa News and Current Affairs, Bandera News, Philippines. Radyo Bandera COVID-19 Alert. Maraming salamat kay Banderang Geraldine Tagliong Luzano mula sa Radyo Bandera Bislig. Samantala, National Task Force pinapa-turnover na kay South Cotabato Governor Tamayo ang SOC Sergeant General Hospital sa DOH. Ang detalye ng balitang yan mula sa Radyo Bandera Surala, South Cotabato, Jill Castro, Ibandera mo. Radyo Bandera COVID-19 Alert. Pinapaturnover na ng National Task Force Against COVID-19 kay South Cotabato Governor Reynaldo Estamar Jr. ang SOC General Hospital sa Department of Health. Sa sulat na pinadala mula kay Secretary Carlito Galvez Jr., Chief Implementer National Action Plan Against COVID-19 kay Governor Tamayo, tinukoy nito ang mga dahilan ng gobernador sa mga isyo sa pag-turnover ng SGH sa DOH. Ngunit nanindigan sa Secretary Galvez na kailangan na turnover ang management, operation at supervision ng nabanggit na regional hospital sa DOH bago matapos ang buwan ng Oktubre ngayong taon. Isa sa mga dahilan ni Secretary Galvez sulat ay ang benepisyong pondo ng DOH sa regional hospital para sa pagpapalaki at pagpalawak ng serbisyo nito sa publiko. Yan ang balita mula dito sa 98.1 Radyo Bandera Surala. Ito niyo Banderang Jill Castro, nag-uulat para sa pinaka-respetado sa News and Current Affairs, Bandera News, Philippines. Radyo Bandera COVID-19 Alert. Maraming salamat, Jill Castro, mula po sa Radyo Bandera Surala. Pamilyang sumailalim sa strict home quarantine, binigyang tulong ng LGU Midsayap. Mula po sa Radyo Bandera Midsayap, Benikeman, Ibandera mo! Radyo Bandera COVID-19 Alert. Patuloy ang ginagawang pagsisikap ng lokal na pamalaan ng Midsayap upang matugunan ang mga pangangailangan ng mga pamilyang sumailalim sa striktong home quarantine sa nabanggit na bayan. Kamakalawa, namahagi naman ng ayuda ang LGU Midsayap at tuwang ang Municipal Social Welfare and Development Office o MSWDO sa 7 pamilya na may 27 individual na kasalukuyang naka-quarantine. Ito ay bahagi ng layunin ng LGU Midsayap na mabigyan ng sapat na serbisyo ang bawat mamamayan na apektado ng COVID-19 pandemic. Samantala, muli itong nagpaalala sa publiko na sundin ang standard health protocol tulad ng pagsusuot ng face mask at face shields, pag-uobserba sa physical distancing at paghuhugas naman ng kamay oras-oras para makaiwas sa nakakamatay na sakit. At yan ang report mula sa bayan ng Midsayap, Radyo Bandera, 100.5 My FM. Benny Keman, para sa pinaka-respetado sa News and Current Affairs, Bandera News, Philippines. Radyo Bandera COVID-19 Alert. Maraming salamat kay Banderang Benny Keman na mula sa Radyo Bandera Midsayap. Samantala, isang city councilor sa lungsod ng Jensan nagpositibo sa COVID-19. Ang detalye ng balitang yan mula sa Radyo Bandera Jensan, Red Gaviola, Ibandera mo.
Radyo Bandera COVID-19 Alert. Kumpirmadong nagpositibo sa kaso ng COVID-19 ang isang City Councilor sa lungsod ng Tiensan na si City Councilor Jose Orlando Atzaron at kasalukuyang nakaalbit na ito sa isang pribadong ospital sa lungsod. Ayon sa informasyon, hindi raw alam ng konsehal kung saan dito nakuha ang virus dahil wala naman umano siyang exposure sa COVID-19 patients. Inamin din ito na nagkaranas siya ng pag-ubo at pananakit ng lalamunan na isa sa mga pangunahing sintomas naman ng nasabing virus. Kasalukuyang namang nagsasagawa ng contact tracing ang City Health Office sa pamilya ni Atzaron, maging sa mga kasamahan dito sa konseho at iba pang individual na direktang nakasalamuhan dito. Kaugnay nito, una nang sinuspindi ng Tiensan City Council ang regular session ng konseho kahapon upang mabigyan daan ang gagawing contact tracing at disinfection sa nasabing lugar. Yan ang ulat galing dito sa 103.1 Radyo Bandera News FM Tiensan. Ito si Kabandera ang Red Gabiola para sa pinakarespetado sa News and Current Affairs. Bandera News Philippines. Radyo Bandera COVID-19 Alert. Maraming salamat, Red Gabiola, mula po sa Radyo Bandera Jensen. Dalawang COVID patients sa bayan ng Catarman, Northern Samar, binawian ng buhay. Mula po sa Radyo Bandera Catarman, Fernan Duran Gato, i-bandera mo. Radyo Bandera COVID-19 Alert. Nakapagtala kamakalawa ang bayan ng Catarman, Northern Samar ng dalawang mortality o pagkamatay ng COVID-19 patients. Unang namatay ang isang 71 anyos na lalaki na residente ng barangay UEP Zone 1. Hindi LSI at wala ding close contact sa isang COVID-19 positive case. Ayon sa report, nakaranas ito ng hypertension, hirap sa paghinga, lagnat at tubo bago pinawian ng buhay. Sumunod ng mga namatay, ang isang 73 anyos na babae, residente ng barangay UEP Zone 2, hindi rin LSI at wala ring close contact sa isang COVID-19 positive case. Nakaranas din siya ng hirap sa paghinga matapos magpositibo sa antigen test. Ayon kay Catarman Municipal Health Officer Dr. Mirna Troncoso, batay sa mga lumalabas na kaso ngayon, masasabing meron ng community transmission sa bayan ng Catarman kahit wala pang opisyal na deklarasyon ukol dito ang Department of Health. Dahil sa meron ng mga confirmed positive cases ang Catarman na hindi malaman kung saan ito nagmula. At yan ang ulat mula dito sa 88.1 Radyo Bandera Catarman. Ito si Fernando Rangato, nag-uulat para sa pinakarespetado sa News and Current Affairs. Bandera News, Philippines. Radyo Bandera COVID-19 Alert. Maraming salamat, Kabanderang Fernan Duran Gato mula sa Radyo Bandera Catarman. Samantala sa iba pang balita, alkalde ng bayan ng Pandi itinalagang co-chairperson ng Bulacan Airport Committee. Ang detalye ng balita yan mula sa Radyo Bandera Central Luzon. Maverick Marcelo, i-bandera mo. Radyo Bandera COVID-19 Alert. Inalaga ni Bulacan Governor Daniel Fernando ang alkalde ng Pandi, Bulacan na si Mayor Enrico Roque bilang co-chairperson sa itinatag na Bulacan Airport Committee. Ito ay upang mapabilis ang pag-unlad ng socio-economic development ng lalawigan hinggil sa nalalapit na pagsasagawa ng International Airport Project na itatayo naman sa 2,500 hektaryang sukat na coastal property sa bayan ng Bulacan. Ang may halagang 735 bilyong pisong proyekto ng San Miguel Corporation ay nasa ilalim naman ng konstruksyon ng San Miguel Aero City Incorporated na sisimulan bago matapos ang taong kasalukuyan. Sa ipinatawag na pagpupulong ni Governor Fernando kamakailan, kasama ang ilang miyembro ng Bulacan Mayor's League, formal na itinalaga si Mayor Roque upang pamunuan ang nasabing itinatag na Airport Committee kung saan na ang gobernador na siyang overall chairperson. Ayon kay Fernando, ang committee's implementing body ay binubuo ng mga piling local chief executives mula sa mga munisipyo at lungsod kabilang ang bayan ng Pandi, Giginto, Bukawi, Bulacan, Ubando, Santa Maria, Balagtas at siyudad ng Malolos, kung saan mayroon ding partisipasyon ng mga ito sa mga posisyon na sakop ng nasabing komite. Makakatuwang naman ng komite ang mga tanggapan ng Provincial Development Council at Provincial Planning and Development Office ng Bulacan. Mula sa Radyo Bandera Central Luzon, ang inyong kabandera, Maverick Marcelo, nag-uulat para sa pinakarespetado sa News and Current Affairs, Bandera News, Philippines. Radyo Bandera COVID-19 Alert. Maraming salamat, Maverick Marcelo mula po sa Radyo Bandera Central Luzon. Executive order na magre-regulate sa paggamit ng video okay at karaoke machine at iba pa, nilagdaan na. Mula po sa Radyo Bandera Olongapo, Alvin Ramos, i-bandera mo. Radyo Bandera COVID-19 Alert.
mismo ni Ilonggo City Mayor Roland Paulino Jr. na kanya nang pinirmahan sa pangunguna ni Vice Mayor John Cortez at ng buong konseho ng lungsod ang Executive Order No. 95 na magre-regulate sa paggamit ng mga karaoke, videoke at iba pang kasangkapang nagdudulot ng malalakas sa tunog na maaaring makaistorbo sa mga mag-aaral sa kanilang mga tahanan. Ayon sa alkalde, asahan din ang ordinansa na ilalabas patungkol dito sa mga susunod na araw. Ano pa, umasa umano ang publiko na lahat ay gagawin sa abot ng makakaya upang magkaroon ng maayos sa pag-aaral ang mga estudyante sa lungsod. Matatandaan ang sinabi ni Cortez na ito ay base sa reklamo ng mga magulang at mag-aaral na naghahangad ng matiwasay ng pag-aaral, lalo ngayon ang karamihan ay gamit ang online at modular lessons sa kanilang tahanan dahil pa rin sa pandemya. Yan ang balita mula dito sa 107.1 Radyo Bandera, Olongapo City. Alvin F. Ramos para sa pinakarespetada sa News and Current Affairs, Bandera News, Philippines. Radyo Bandera COVID-19 Alert. Maraming salamat Alvin Ramos mula po sa Radyo Bandera Olongapo. At yan na po ang kabuang mga balita mula Luzon, Visayas at Mindanao. Live mula dito sa Palawan at sa mga hindi po napapakinggan sa lahat ng impilan ng Radyo Bandera sa buong Pilipinas. Live din po tayo napapanood sa Bandera News TV Channel 40 sa Puerto Princesa at live sa official Facebook page ng Bandera News TV Philippines. Abangan pagkatapos ng Bandera News nationwide si Jojo Perez sa Kuskus Batico sa Radyo Bandera Olongapo City. Susunod na rin ang Kuskus Bandera sa Radyo Bandera Jensan kasama si Red Gaviola na sabayang napapakinggan sa Radyo Bandera Davao Region, Radyo Bandera Kidapawan, Radyo Bandera Glen Sarangani, Radyo Bandera Valencia, Radyo Bandera Maramag at Radyo Bandera Talakag. Abangan din ang Kuskus Bandera sa Radyo Bandera Northern Mindanao kasama si Jeff Baconga, si Geraldine Tagliong Luzano sa programang Kuskus Bandera sa Radyo Bandera Bislig. Susunod na rin si June Bacos sa Kuskus Bandera sa Radyo Bandera Iligan at si Jasper Acosta naman sa Radyo Bandera Cotabato City. Abangan din ang susunod na programa sa Radyo Bandera Wao kasama si Kabanderang Mailing Kasana at sa Radyo Bandera Bacolod kasama si Eljan Castanio na sabayang napapakinggan sa Kulasi, Sagay City, Kabangkalan City at San Jose Antique. Abangan din si Radi Kimora sa Radyo Bandera Cagayan de Oro, si Ed Coraza sa Radyo Bandera Bayugan, si Tony Aresa sa Radyo Bandera Trento, si Bene Keman sa Radyo Bandera Midsaya, si Ryan Valdebeso Puerte sa Radyo Bandera Surala. Abangan din ang susunod na programa sa Radyo Bandera Caguay at Radyo Bandera Tandag, Surigao del Sur, sa Radyo Bandera Catarman, sa Radyo Bandera Central Luzon sa Bulacan. Dito po sa Palawan, susunod na si City Councilor Elgin Damasco sa Kuskus Batico sa 88.7 Radyo Bandera Puerto Princesa. Nasa bayan din po napapakinggan sa buong lalawigan ng Palawan. Kami ang inyong tagapagbalita. Ako ang inyong kabandera, Gerald Gales. At ako naman ang inyong kabandera, Michelle Lorendain. At ito ang Bandera News Nationwide. Radyo Bandera COVID-19 Alert. Good morning! 88.7 Radyo Bandera.